Dumaan na rin ba sa inyo itong ads po ni Ranger Peso Loan App? Nakalagay dito, Ranger Peso Mabilis Cash Loan. Medyo attractive and engaging po yung pa-loan ads niya po dito. Dito nakabungad agad na SEC registered po sila. Downloadable sa App Store, downloadable daw sa Google Play Store. And then may halaga sila ng pautang na up to 30,000 pesos. Then medyo mukhang promising and mukhang okay yung loan offer niya. Mababa lang yung interest rate niya. Kapag mga ganitong loan app po, na alam ko, bagong loan app po ito, sinisilip ko po ito, hindi lang ba siya sinisilip, kundi sinusubukan ko po mismo. Kasi itong mga ads po na ganito, marami na pong nakakakita dito. Nasa SOCMED feed po ito. So possible, maraming gustong itry or gustong mag-try dito. Kaya bago nyo pa lang muna siya itry or bago pa lang siya maging visible sa mga feed mo, buti na lang nandito ka para panoorin muna yung video na ito before trying. Kasi mas maganda na na-feature na natin to. May idea ka na at naging aware ka na sa loan application process niya, magkano ba talaga yung interest rate niya. Legit ba ang halaga ng pautang niya na up to 30,000 pesos and guaranteed na maa-approve daw ba talaga? Kasi yun yung parang kiniklaim niya dito na instant approval sila. Well, sabi niya dito downloadable sa Google Play Store. So, visit ko siya sa Google Play Store at hindi ko po siya makita. Hindi po siya available sa Google Play Store. I don't know kung in and out siya, nagpa-pop up siya, nawawala, lumulubog, lumilitaw. So, ganito yung mga ibang loan app eh. But anyways, no, pumunta ako sa App Store, nakita ko nandun siya. So, ibig sabihin, isa siyang ganap na loan application or loan app. Ito nga pong si Ranger Peso Mabilis Cash Loan. Nakalagay dito Tala Credit Loan App na naman. So, anong kinalaman ni Tala dito kay Ranger Peso Mabilis Cash Loan? Hindi mo alam kung itong si Mabilis Cash ba na loan app. Di ba may Mabilis Cash Loan App? And then may Tala, di ba? Di ba tinuguguluhan ako dito may Tala Credit Loan App din. Well, hindi po natin malalaman ito kung hindi po natin to pag-aaralan at susubukan. So, as usual, bago ko po sinusubukan yung mga ganitong loan app, binibisita ko po muna yung kanilang mga registration sa SEC po kung saan po sila under, kung sino po ang loan service provider ng mga loan app na ito at binibisita po natin yung SEC website kung sila po ba ay licensed to operate or legit ba talaga sila. Well, sa Ranger Peso Loan App po is ang loan services provider niya po ay si Crowfort Microlending Technologies Philippines Incorporated. So, tinignan ko siya sa SEC website and gladly nandun siya. Nakaregister itong si Crowfort pero nakalagay dun sa description niya na for marketing purposes only. So, walang loan app na nakalagay doon. Well, ang mahalaga doon is nakaregister itong si Crowfort. Pero sabi ko nga sa inyo palagi na it doesn't mean na nakaregister sila, license to operate sila. Is okay sila. Kasi ang dami talaga ngayon na mga loan app na SEC registered. Pero ligwak talaga. Well, this time, dinownload ko na po yung app. And then here po, I need to allow matrack daw po yung activity ko dito sa app po na ito. Para mapasok ko po itong loan app na ito. So, click lang po natin yung allow. And then, agad-agad naman, bumubungad agad talaga itong si Sapat Pera. So, familiar ba kayo kay Sapat Pera Loan App? So, parang ito yun. Well, grabe rin naman ang kanyang loan offer dahil bonggang-bongga. 100,000 pesos. Kaya pala, instant approval sila. Kasi nga naman, siguro naman, sa 100,000, imposible naman hindi tayo ma-approve dito kahit mga pa 5,000, 10,000, 15,000 lang. No? Diba? Kasi ang laki-laki ng loan offer niya eh. Bago-bago niya pa lang is malaki na agad yung offer niya. So, dito pa lang mapapaisip ka na. Well, itong si Ranger Peso Loan App pala is meron din pala siyang mga qualifications. So, nakalagay dito, be an adult. Hindi ko alam kung ano yung adult na tinutukoy niya. Maybe it's 18 years old and above. And then second is have a stable income. Third, have a good credit. Well, fourth is have a bank card that can be used. So, bank card yung hinihingi nila. So, anyways, no, lahat naman ng nakalagay na qualification nila dito is malalaman natin yan once na mismo po tayo ang nag-apply dito hanggang dulo. Well, this time, click po natin to apply para makapag-start na tayo dito sa application. So anyways, I need to provide my mobile phone number and then after that, I need to enter the verification code po na isasend po nila sa aking mobile phone number na in-enter ko po dito. And after that, sign in lang po tayo. Then from Sapat Pera, naging Bilis Pera. And you know naman na may Bilis Pera loan app po talaga at buhay na buhay pa po talaga itong Bilis Pera loan app na ito. Itong si Ranger Peso na naging Sapat Pera loan app ngayon, naging Bilis Pera loan app. Alam nyo, ang dami ng pinagtataguan itong Bilis Pera loan app na na-feature ko rin sa inyo to. Ilang loan app na yon na merong Bilis Pera na lumalabas.
lumalabas. But anyways, malay mo naman nagkaroon siya ng pagbabago or update. Malay natin. Kaya nga, di ba, sinusubukan. Ito nga po pala yung application process po na kailangan po natin pagdaanan para maaprubahan po tayo dito. So, first is the identity information. Second is the personal info. Then, followed by job info, contact information, and then payment account information. So, without further ado, click po natin itong apply now. So, agad-agad po is kailangan po natin mag-provide ng ating identity information. So, dito po sa identity information, so lumalabas din naman po itong si Ranger Peso Loan Up. Nakalagay, Ranger Peso. Si Ranger Peso Loan Up pa rin po ito. So, I don't know, magkakapatid ata itong mga to eh. So, anyways, I need to fill up my personal infos dito, including my ID card, front photo. So, pipicturean ko daw. Ito nga po pala yung mga ID types po na nire-require po nila. May recommended ID types po sila. Once nakapili po tayo ng ID is pipicturean lang po natin yan. And automatically, mag-auto fill up naman yung details natin dito like our name, ID number, and birthday. So, after that is proceed tayo sa facial recognition. So, magsiselfie lang po tayo and then ipasa po natin. So, natapos na natin ang ating identity information. Next po tayo which is the personal information. So, sa personal information, of course, this is basic naman. Wala namang bago dito. Ganun pa rin. Ito pa rin yung nakikita nyo. And wala po siyang Facebook account. Wala po siyang hinihinging Facebook account or link. So, gladly, walang ganun. Anyways, after po natin mapilapan yung personal information, proceed po tayo sa next step which is the work information or the job information. Nilagyan ko lang po ng company name na none kasi wala naman akong kumpanya. And dito sa profession, so kahit ilagay mo po dyan is student, unemployed, not working, or housewife, so walang effect yun. Kailangan mo pa rin mag-provide ng iyong job information dito like company name, company address, work experience, monthly income, yung mga ganun po. Ipoprovide mo pa rin. Well, move on tayo sa next application process which is the contact information. Dito po, naghihingi po sila ng 5 contact reference. Nakadirect naman po siya sa phone book list. Doon po natin kukunin. So, after providing this one is the withdrawal inform na or the payment account information na. So, sabi kanina, sa qualification nila is bank card lang daw yung tinatanggap nila. Pero dito po, sa payment account information, sa last process na ito, nakita naman natin na pwede naman po si e-wallet. Pwede nating piliin si e-wallet or bank account. For me, I choose e-wallet. GCash account po ako para mas mabilis. Well, click lang po natin itong apply sa baba, para makita natin yung loan summary. And then dito po, nagbago yung loan offer ko. Naging 3,000 pesos na siya. 3,000 pesos for 7 days to pay. Andito na lang po tayo sa era ng 7 days to pay. Ang marireceive ko na lang daw po sa 3,000 pesos is 1,800 pesos. Papayag ka ba kapag ganito na lang yung marireceive mo? Ito nga po pala yung mga fees nila, Ang dami. Processing fees, interest fees, risk control service fee. Kapag tinotal mo yan, magtutotal yan ng 1,200 pesos. Lahat yun ibabawas sa 3,000 kaya 1,800 na lang yung marireceive ko. And take note of this, 7 days to pay. Yung repayment plan niya dito, as you can see, 1/1. So, yun lang yun. 3,000 kailangan natin ibalik within 7 days. And kung ayaw nyo pong mag-loan dito, please, huwag nyong pindutin itong loan button dito sa baba kasi agad-agad, diretso na agad yan sa iyong account, sa iyong GCash account. So, based sa experience ko, ganun yung ginawa ko dahil gusto ko pong malaman kung ano bang nakapaloob dito. Hindi ko po dito yung next. Next lang yun ha, next button lang yun agad-agad. Pumasok sa GCash account ko. Legit. And within 7 days to pay din yun, which is naharas pa ako doon kahit hindi ko pa due date. So, hindi ko sinasabing ganito siya. Pero kung sino man sa inyo naka-experience sa loan up na ito, kay Ranger Peso Loan Up, kay Sapat Pera Loan Up, kay Bilis Pera Loan Up. So, paki-comment down below. Well, dahil ayaw ko naman mag-loan dito, buti na lang meron yung option to delete. Dahil hindi ko po hahayaan yung aking mga personal information dito or yung account ko dito is nakaboyang-yang na. Dinilit ko na lang po yung account ko dito for my peace of mind. Anyways, patuloy naman po akong mag-update sa inyo, mag-share sa inyo ng mga bagong usbong ngayon, ng mga bagong loan up kasi ang dami talaga nila. So, pinipicture ko yan, sinusubukan ko yan. Eh, dapat po talaga nakasubscribe kayo sa channel ko para updated po kayo sa lahat ng video ko. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!